Isang pinagpalang araw sa inyo mga kapatid. Sa mga kapatid natin dyan sa ating satellite mission sa Barangay Payatas, Quezon City. Sa pangunguna ni Sister Joanne, ni Brother Ben, at sa ating mga volunteers and members ng ating ground mission sa Barangay Payatas, Quezon City. Kamusta na kayong lahat? At ako ay bumabati sa inyo ng isang pinagpalang araw sa araw na ito. So, nawa ay sa mabuti kayong kalagayan. Nawa ay sumainyo ang kapayapaan ng Diyos at sumainyo nawa ang kaharian ng Diyos. Amen? Hallelujah. Hallelujah. So, gayon din sa ating mga friends and followers all over the world, wherever you are right now, at patuloy na nagsubaybay, nakikinig, at kikisama sa amin sa pag-aaral dito sa mga salita ng Diyos na ating pinag-aaralan. Kamusta na kayong lahat at naway sa mabuti kayong kalagayan. Ako'y bumabati sa inyo ng isang pinagpalang araw sa araw na ito. Ngayon na ika-22 ng January sa taong 2020. At napakabuti ng Panginoon, papuri at pasasalamat sa Panginoon na isang namang araw ang pinagkaloob niya sa atin upang tayo ay muling magkita-kita, tayo ay muling magsama-sama sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Amen mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So I hope mga kapatid, ating mga kaibigan at ating mga kapatid dyan sa Barangay Payatas, Quezon City, purihin ang Panginoon na patuloy tayong narito at magbigay sa inyo ng mga mabuting aral na kung saan hindi natin matatagpuan sa kung ano man ang mga pamumuhay natin sa mundo, kundi sa Panginoon lang natin na matatagpuan. Amen? Pag tayo ay lumalapit sa Panginoon, doon natin matatagpuan ang kanyang mga mabuting bagay, lalo na ang kanyang mga salita. Amen mga kapatid? Kasi ito yung pagkain natin sa ating pamumuhay sa araw-araw. Amen? Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, tayo ay magpapatuloy sa ating inspirational message sa araw na ito. Ang ating inspirational message ay patuloy natin sa pangatlong bahagi ng The Gospel of Peace. Dito pa rin sa ating title na The Great Command Series. Ngayon tayo na sa episode 11 na mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So, mga kapatid, noong nakaraan, pinag-aralan natin na kung saan yung kapayapaan ay napakahalaga sa ating pamumuhay. Kasi kung nakikita natin na ang ating pang-araw-araw na pakikibaka sa lahat ng suliraning ating hinaharap sa pamumuhay, maging sa mundong ating ginagalawan, di ba? Ano ang kailangan natin? Di ba mga kapatid? Mas higit nating kailangan ang kapayapaan. Di ba? Naunawaan natin mga kapatid. Kaya ito ay mahalagang bahagi ng ating pamumuhay na kung paano tayo tumatayo sa araw-araw, bumabangon upang magpatuloy sa buhay, ay kailangan natin ng may kaliwanagan sa ating pag-iisip, may mahinahon, kailangan natin na magpapatuloy. Ngunit, yung mga hadlang sa ating pamumuhay sa pagbangon sa araw-araw ay yung meron tayong katawag na burden na worry tayo ng worry sa lahat ng bagay. Tayo ay balisa, di ba? At hindi natin mabibigyan ng solusyon. Minsan, ang lahat ng mga sitwasyon at mga problema nating hinaharap dahil bakit?
ay wala tayong kapayapaan. Naunawaan natin mga kapatid. Yun kahalaga ang kapayapaan sa ating pamumuhay sa araw-araw. Kaya nga mga kapatid, kung balikan natin yung nakaraang episode, yung pinag-aralan natin sa episode 10, ano ang sabi natin? Na ang kapayapaan ay ina-associate ito sa mga bagay na yung pakikipagkapwa, pakikisama, being united, having coordination, di ba? Sa ating mga kapamilya, kapatiran, di ba? Mga kapitbahay. Kung saan tayo nabilong, sa ating kagrupo, sa mga trabaho. Di ba? So, kailangan natin to sa araw-araw. Kaya dito na-associate ang kapayapaan. Hallelujah. So, mga kapatid, gayon din sinasabi natin na pinag-aralan natin na ang kapayapaan nagmumula rin sa bagay na kung saan ano ang ating pinaniniwalaan. Yung ating pananampalataya sa Panginoon. Kasi, kung maalala nyo, nung nakaraan ng ating pinag-aralan na kung saan habang tayo ay namumuhay at nagpapatuloy sa buhay na to, sa mga anumang mga tungkuling ating ginagawa sa trabaho, sa pamumuhay natin, sa araw-araw, kailangan natin ng kapayapaan sa ating pananampalataya. Di ba? Amen? Hallelujah mga kapatid. So, ang ating pananampalataya mga kapatid ay may rin tinatawag na yung labanan. Hindi pala normal itong pananampalataya ng pagiging Kristiyano, kundi na ito ay tayo ay humaharap sa isang matinding labanan. Naunawaan natin mga kapatid. Kaya nga kung makita natin doon sa episode ng pinag-aralan natin nung nakaraan, na binigyan tayo ng kaparaanan, binigyan tayo ng katuruan doon sa sulat ni Apostol Pablo sa Book of Ephesians na meron tayong mga sandata. Di ba mga kapatid? Kasi ang mga sandata ay kailangan lang naman, ito ay hinahalimbawa ni Apostol Pablo sa mga Christians doon sa Ephesians Church na kung saan ang pakikipaglaban natin ay hindi sa dugo at laman. Kundi sa ang kaaway natin ay mga anong sabi doon? Balikan natin ang Ephesians chapter 6. Sabi niya dito mga kapatid, sapagkat ang ating kapakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala sa kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Laban sa mga espiritu ng kasamaan, di ba? Sa mga dakong kaitaasan. Doon ang labanan mga kapatid. Kaya espiritual ang labanan. Kaya nga tayo ay tinuturuan dito ni Apostol Pablo doon sa kanyang sulat na tayo ay magbihis raw ng yung sandata. Magbihis daw ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa lalang ng dyablo. Kasi mga kapatid, hinihimok niya tayo na yung itong pananampalataya na ating nilalakaran na pagiging Kristiyano ay humaharap tayo sa tulad ng isang labanan ng digmaan. Di ba? Alam mo kung ano nangyari sa digmaan? Siyempre, may mananalo, may matatalo. Di ba? Ngunit, pag tayo ay nasa Panginoon na, amin mga kapatid, na magsitibay raw tayo ng mga na ang iyong bewang ay may bigkis ng katotohanan na may sablay, na may sakbat ng baluti ng katuwiran.
Bigkisin daw natin ng katotohanan ang ating bewang. Dito sa bewang natin yung katotohanan na kung saan ito yung katotohanan ng mga salita ng Panginoon. Amen mga kapatid. Hallelujah. So mga kapatid, sa ating pagpapatuloy sa hamon ng pananampalataya, kung hindi tayo sanay sa mga bagay na ito, merong matatalo, merong mananalo. Di ba? So ngayon mga kapatid, hahayaan mo ba na ikaw ay manalo or matalo? Ano ang iyong nais mangyari? Sa lahat ng mga pagsubok na hinaharap mo sa buhay, ano ang nais mong mangyari? Matalo ka o manalo? Siyempre manalo, di ba? Yan naman ang ating adhikain lahat, na kung saan, ano man ang ginagusto natin, ano man ang mga pagsubok, or ano man ang mga, kahit sa mga patimpalak, nais natin manalo, di ba? Di ba mga kapatid? Kahit mga raffle-raffle lang, gusto nating manalo, di ba? So, pero sa ating pananampalataya sa Panginoon, dahil nga hinihimok tayo na mayroong labanan, tayo ay magwawagi din. Hindi tayo talo, ngunit tayo ay panalo na. Bakit? Ang ating pananampalataya ay sa Panginoon. At ang Panginoon na nagdulot sa atin ng kaligtasan, na nagtubos ng ating kasalanan, ay tinapos na niya yung lahat ng labanan. Ang Panginoon ang ating tagapagligtas. Amen mga kapatid. Kaya maraming mga dapat tayong maunawaan tungkol sa bagay na to, dahil sa mga pananampalataya na ating hinaharap, sa mga bagay na ating sinasampalatayanan, merong mga sitwasyon na tayo ay talong-talo at tayo ay pakiramdam natin ay laglag tayo, hirap na hirap tayo, parang bagsak tayo, lupaypay tayo sa mga pagsubok, sa mga sitwasyon na ating hinaharap, di ba? Kasi bakit mahina tayo sa kaalaman at tungkol sa katotohanan ng salita ng Panginoon? Di ba mga kapatid, yun ang nagpapahina sa atin. Yung parang nagsasabi na tayo ay mga captives, talo sa labanan, mahina. Di ba? Yun ang nais ng Panginoon, na malaman natin mga kapatid, na sa Panginoon tayo ay panalo. Doon tayo kumapit sa Panginoon. Kasi sa Panginoon, siya yung ating tagapagtanggol sa labanang ito. Amen mga kapatid. Hindi, napakahalaga ito mga kapatid, kaya kailangan nating kumapit sa Panginoon. Kailangan nating tumawag sa Panginoon sa gitna ng labanang aking hinaharap. Labanan ng mga suliranin at mga problema sa buhay na ating hinaharap. Lalo na ngayong sitwasyon ng pandemya, saan tayo mangunguha ng lakas? 'Di ba? Kaya sa ganitong uri ng sitwasyon mga kapatid, nakikita ninyo kung anong yung nangyayari sa paligid natin. Yung mga trahedya, yung mga kriminalidad, hindi pa rin tumitigil. Mas doon pa natin masyadong mas doon pa tayo humaharap sa malaking hamon. Kasi bakit? Kasi dahil sa kahirapan, ang tao wala nang maisip na solusyon kundi gumawa ng karahasan. Naunawaan natin mga kapatid. Kaya nga, napakahalaga na tayo laging lumalapit sa Panginoon. Tumatawag, humihingi sa Panginoon ng saklolo, ng kanyang paggabay at pag-iingat sa ating buhay. Amin mga kapatid. Hallelujah. So, bilang mga Kristiyano, tayo ay humaharap sa matinding digmaan.
digmaan ng paniniwala natin na kung saan ang katotohanan na lagi nating kasama ang Diyos, lagi nating kakampi ang Diyos. Amen? Sa pamagitan ng katotohanan, sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan, sa kanyang mga salita, pag-unawa, pakikinig sa kanyang mga salita. Kaya nga, minsan, alam mo, sa ginagawa na iniisip natin na mabuti naman ang ginagawa natin, mabuti naman ang ginagawa ng ibang kapwa natin, bakit nakakaranas sila ng mga sitwasyong ganyan? Balita nung nakaraan lang, kung napansin ninyo, nababasa ninyo, napapanood ninyo yung balita, yung babae naglalakad lang pa uwi galing sa simbahan. Yung motorsiklo na dumaan sa gilid niya, habang patuloy na tumatakbo, bumalik sa kanya at biglang hinipuan. Diba? At yung mga kriminalidad na nangyayari sa paligid, yung mga hindi nating inaasahan mga kapatid, yung mga sitwasyon, di ba? Mga ganyan. Kaya napakahirap isipin na paglabas mo ng bahay mo, hindi ka siguradong ikaw ay ligtas. Di ba? Kaya mga kapatid, dapat naunawaan natin ang katotohanan na kung ano ang nais ng Panginoon sa ating pananampalataya. Tayo ay kumapit sa Kanya. Laging tumawag. Ilayo tayo sa mga gawa ng masama. Amin mga kapatid. Hallelujah. So ito'y labanan ng katotohanan na kung nanalangin ka, lumapit ka sa Panginoon, tama yung salita ng Diyos, pag-iingatan ka niya. Ito yung panghawakan mo. Ano man ang sitwasyon na iyong hinaharap, alam mong sasamahan ka ng Panginoon. Bibigyan ka niya ng kalakasan. At higit sa lahat, bibigyan ka niya ng kapayapaan dito sa iyong kalooban. Paano mo harapin ang mga sitwasyon na yan. So, hindi ka nag-worry, hindi ka natataranta, hindi ka na gugulumihanan, di ba? Yung iba, minsan nawawala sa sarili, mga kapatid. Nawawala sa mga katinuan. Bakit? Sa sobrang hirap isipin yung kanilang mga sitwasyon, hindi nila makakayanan. Amin mga kapatid. Kaya tayo, laging sa Panginoon, lagi nating pinapaalala sa inyo na tumawag sa Panginoon, kumapit sa mga salita ng Panginoon, yung katotohanan ng mga salita ng Diyos. Kasi, ito yung magdulot sa atin ng ito yung ating panangga laban sa uri ng mga sitwasyon at yung mga suliranin na ating hinaharap sa buhay. Amin mga kapatid. Kaya nga, pag nandito yung tinuro sa atin nung nakaraan, yung tinuro natin nung nakaraan na binigyan tayo ng helmet of salvation, yung panangga natin sa ating ulo, kung saan ito ay ang katotohanan ng salita ng Diyos na tayo ay mayroong kaligtasan sa Panginoong Hesus. Diba? Ano pa? Yung breastplate of righteousness daw. Yung nakalagay dito sa ating dibdib na panangga laban sa gawa ng masama dito sa ating puso. Ito yung kanyang puprotektahan. At saka meron tayong mga kapatid? Meron tayong yung sandata na kung saan the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ayun yung espada raw. Ito yung espada natin bilang panangga sa kaaway. Sa mga panglilinlang ng kaaway, sa mga kasinungalingan ng kaaway. Di ba? Kasi ang kaaway ay ang dyablo na kung siya ay ama ng lahat ng kasinungalingan. Amin mga kapatid.
Ang Biblia ay nagsasabi na ang dyablo si Satanas, yung ama ng lahat ng kasinungalingan. Ngunit ang Panginoon ang nagdulot sa atin ng katotohanan. Siya yung ating kasangga. Ang mga salita ng Panginoon ay katotohanan. Kaya doon tayo kumapit sa salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah, mga kapatid. So, napakahirap, mga kapatid. Isipin natin, ito yung sabi ng Romans, balikan natin. Kaya nga sa ating pakikipaglaban sa pananampalataya, marami ang talunan, marami ang natawag na defeated or held captive. Yan ang mga pagturing sa kanila dito pag mabasa natin sa Biblia. Kasi bakit? Ang hindi nakakaalam sa labanang ito, mga kapatid, walang kapayapaan. Hindi nila na-achieve yung kapayapaan kasi bakit? Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Diba? Kaya nga balikan natin doon sa Romans chapter 3 verse 17, sabi ni Apostol Pablo dito, and the way of peace have they not known. Diba? Kaya kailangan natin ng kapayapaan saan? Sa mga salita ng Panginoon. Yung ating paniniwalaan, yung mga katotohanan ng salita ng Panginoon, yan ang ating kapayapaan. Diba, mga kapatid? Hallelujah. Kaya nga sabi ng Panginoon dito sa John chapter 14 verse 27, sabi ng Panginoong Hesus dito sa John chapter 14 verse 27, sabi niya, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Diba? Hallelujah. See? Pag sumasampalataya pala tayo sa Panginoong Hesus, binibigyan niya tayo ng kapayapaan. Diba? Pangako niya to, mga kapatid. Sabi niya, peace I live with you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Kaya, mga kapatid, sabi niya dito, ang kapayapaan ng Panginoon ay iwanan niya sa atin. Diba? Kapayapaan ang nagmumula lang sa Kanya. Pag nagmula sa Panginoon ang kapayapaan, walang pwedeng tumalo nito, mga kapatid. Diba? Hindi siya pwedeng ibigay sa'yo ng mundo. Diba? Kaya nga kung balikan natin yung pinag-aralan natin nakaraan na maraming sumusulong ng kapayapaan, nais nilang isulong ang kapayapaan kasi maraming kaguluhan sa paligid nila or sa bansa nila or sa saan mang lugar. Merong labanan, merong digmaan. Hindi lang ganyan, may mga riots at mga pag-aaklas laban sa pamahalaan, laban sa anumang mga grupo. Di ba, mga kapatid? Ngunit ang sabi ng Panginoon, not as the world give I unto you. Yung kapayapaan na hindi pwedeng ibigay ng mundong ito, na kung sino man, di ba? Yung pinag-aralan natin nung nakaraan na maraming sumusulong ng kapayapaan na gusto nilang i-promote ang peace and not war, make love and not war. Di ba, mga kapatid? Ngunit hindi nagtatagumpay ang mga sinusulong sino mang mga naisumulong ng kapayapaan. Hindi nagtatagumpay at hindi nananatili. Pero ang kapayapaan ng Diyos na galing sa Kanya, Panginoong Hesus, sabi niya, hindi pwedeng maibigay ng mundo ang kapayapaan ang ibigay ko sa inyo. Di ba? Huwag kayong magulumihanan. Huwag kayong matakot, sabi niya. Di ba, mga kapatid? So, doon tayo nagkaroon ng katatagan sa kapayapaang naggagaling sa katotohanan ng mga salita ng Panginoong Hesus.
Amen? Hallelujah. Hallelujah. Kaya naman mga kapatid, kaya kung babalikan natin yung dito sa Isaiah chapter 26 verse 3, kung mayroon kang aklat, buksan mo Isaiah chapter 26 verse 3. Ito ay awit ng pagtitiwala at sa pag-iingat ng Panginoon. Sabi niya rito, iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan na ang pag-iisip ay sumasa iyo sapagkat siya'y tumitiwala sa iyo. Amen? So sabi niya rito mga kapatid, yung nagtitiwala sa Panginoon, bibigyan niya ng lubos na kapayapaan. Perfect peace, di ba? Iingatan ka niya sa lubos na kapayapaan. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. Kaya yung saan daw, whose mind is stayed on thee, sabi niya rito, yung ating pag-iisip. Kaya dito nagmumula ang labanan. Di ba? Yung labanan dito sa ating isip at dito nag-aano sa ating puso, apektado. Di ba? Sa mga sitwasyon, sa mga suliranin sa buhay, problema, circumstances, di ba mga kapatid? Dito yung ating pag-iisip, walang kapayapaan. Pero pag nanatili ka sa Panginoon at sa mga salita ng Panginoon, sabi niya rito, yung pananatili mo ng pag-iisip mo dun sa Panginoon at pagtitiwala sa Panginoon, bibigyan ka niya ng perfect peace. Amin mga kapatid. Hallelujah. Ang ganda, di ba? Pangako ng Panginoon. Hallelujah. Kaya, humawak tayo sa Panginoon, sa kanyang mga salita. Manatili tayo sa Panginoon. Magtiwala sa Panginoon. Amen? Paano ka magtiwala sa Panginoon? Ito, yung mga salita ng Panginoon. Mga pangako ng Panginoon. Yung mga salitang napapakinggan mo. Doon ka sumampalataya sa mga katotohanan ng salita ng Panginoon. Amen mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So, patuloy tayo mga kapatid. Sabi niya rito, dahil sa panampalataya sa Panginoong Hesus, meron tayong kapayapaan. Otherwise, kung wala tayong panampalataya sa Panginoon at patuloy yung namumuhay lamang tayo sa mga bagay na kung ano yung sa mundo, at walang paglapit sa Panginoon, tayo yung mga tinuturing na kaaway ng Diyos. Tingnan mo yung mga nangyayari doon sa paligid. Kasi kung alam nila yung katotohanan ng salita ng Diyos, hindi sila gagawa ng kasamaan. Magsusumikap sila sa paghahanap ng pangkabuhayan. Pero tingnan mo ang mga nangyayari. Yun ba ay galing sa Panginoon, yung mga nakikita mong yung mga kriminalidad sa paligid? Di ba? Kaya hindi nila nalalaman yung daan sa kapayapaan. Kasi hindi nila nakikilala ang Diyos. Hindi sila lumalapit sa Diyos. Hindi sila nakikinig ng mga salita ng Diyos. Mas gusto nila yung mamuhay doon sa mundo na yung anuman ang nakita nila sa mundong kaligayahan. Diba? Kahit hindi man, yung iba lang, na yun nga sinasabi natin na gusto lang nilang mamuhay din ng gusto nilang mamuhay ng living their life to the fullest. Pero bakit hindi nila ma-achieve? Bakit? Merong humahadlang. At yun ang ating kaaway. Yung kaaway natin ay ang dyablo. Yung mga nakikipaglaban sa ating pamumuhay. Kaya nga, saan mo makikita ang kasamaan? Sa tao mismo mga kapatid. Yung kaaway mo na walang pagkakakilala sa Diyos, yung mga
Yung mga nakikita mong mga kriminalidad sa paligid mo, hindi sila nagpapasakop sa salita ng Diyos, hindi sila nakikinig sa salita ng Diyos. Kaya nagiging, sila? Kasangkapan ng kasamaan. Di ba mga kapatid, naunawaan natin? Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, pupunta tayo sa Ephesians chapter 2. Kaya sabi dito mga kapatid, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang sa mga kasalanan. Diba? Binuhay tayo raw nung tayo ay dahil tayo raw ay dating mga patay sa ating mga pagsalangsang at mga kasalanan. Pakinggan niyo mga kapatid. Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na gayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Ay nakikita mo yung mga sitwasyon sa paligid natin, yung mga kriminalidad. Doon naghumula pa mga kapatid, yung mga nagiging instrumento sila ng kasamaan. Na sabi niya rito, na ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon na gumagawa ng mga anak ng pagsuway. So mga anak sila ng pagsuway, ang turing sa kanila ng salita ng Panginoon. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman na ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman na ating ginagawa ng mga pita ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan gaya naman ng mga iba. Diba? Basahin natin sa English. Kasi medyo mas naiunawaan ko yung pag binasa ko sa English tapos i-translate ko sa Tagalog. Kasi malalim kasi ang pag-translate ng Tagalog at hindi ko siya masyadong na nakukomprehend. Amin mga kapatid. Kaya sabi niya rito, sa verse 3, among whom also we all had conversation in times past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Kaya nga tayo raw ay pinapayagan natin yung ating yung nasa ng laman. Sabi ni Apostol Pablo dito sa kanyang sulat, sabi niya, yung fulfilling the desires of the flesh. And yung ating pag-iisip, kung ano yung naisip lang natin, pinapayagan lang natin. Kahit hindi natin siguro alam na nakakasama ito para sa atin at sa ating kapwa. And we're by nature the children of wrath. Anak ng mga kagalitan, sabi niya rito. But God, who is rich in mercy for His great love wherewith He loved us. Diba? Ngunit daw, God who is great in mercy, who is rich in mercy. Ngunit ang Diyos na palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa kanyang iniibig sa atin. And has raised up together as made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Kaya tayo ibinangon muli tayo mula sa kamatayan dahil sa ating mga kasalanan at mga pagsuway sa Panginoon. Ngunit ang Diyos na dakila at mayaman sa pagpapatawad, tayo ay binangon niyang muli at sa pamagitan ng ating pagsampalataya na sa Panginoon, tayo ay pinaupong kasama niya sa kalangitan kay Kristo Jesus.
Kasama tayong naupo doon sa Panginoong Hesus. Di ba mga kapatid? Hallelujah. That in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace and His kindness towards us through Jesus Christ. For by grace you are saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Not of your works, lest any man should boast. Sa verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God has before ordained that we should walk in them. Kaya mga kapatid, sa pamagitan ng ating pagsampalataya sa Panginoong Hesus lamang, sa pamagitan ng Panginoong Hesus lamang na binangon niya tayong sa kamatayan. At pinaupo niya tayo sa kasama niya doon sa kalangitan kay Kristo Jesus. Di ba? Na sa darating daw na mga panahon, maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya na kagandahang loob sa atin ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ito ang daan sa kapayapaan, na tayo ay nakipagbati sa Panginoon Hesukristo nang tayo ay sumampalataya sa Kanya, na binigyan niya tayo ng kapayapaan. Sabi niya dito, sapagkat sa biyaya'y kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa ng mga inihanda ng Diyos nang una pang siya nating lakaran. At sa verse 11, sabi niya rito, kaya nga alalahanin ninyo na kayo'y nung una pa mga hintil sa laman, tinatawag na di pagtutuli niya o tinatawag sa pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Kristo, sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kaniyang pinag-isa ang dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna ng paghihiwalay. Amin mga kapatid, tayo ay mga hintil lamang na wala tayong kaalam-alam sa mga bagay na ito mga kapatid. Na bilang tayo ay mga hintil at walang pananampalataya sa Diyos at hindi nakakakilala sa Diyos, sabi niya rito, we were being aliens from the Commonwealth of Israel. Kasi sa mga Israelites lang to, para sa mga inibig ng Diyos ang kanyang mga bayang Israel. Ngunit sa kanyang dakilang pag-ibig mga kapatid, sabi niya rito, tayo ay mga strangers daw sa mga pangako. Mga taga-ibang lupa tayo tungkol sa mga tipan ng pangako ng Diyos na walang pag-asa sa Diyos sa sanglibutan. Mga kapatid, wala tayong pag-asa raw sa Diyos sa sanglibutan. Kasi wala tayong Diyos. Hindi natin nakikilala yung tamang Diyos, ang tunay na Diyos. Kaya nga, sabi niya rito, wala tayong pag-asa at tayo ay mga nabilang daw doon sa mga hiwalay na hindi kasama sa mga tipan ng pangako ng Diyos. May tipan ang pangako ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Kanya ay pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay
Hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam mo mga kapatid, sa mga Israelites lang to, dapat. Pero dahil hindi nagtatangi ang Diyos at ang kanyang biyaya ay lubos-lubos, sinama niya tayo sa ganitong tipan. Yung pakikipagtipan para makipagtipan ng kanyang pangako upang makamtan natin upang tayo ay makiisa sa bansang Israel, upang tayo ay makasama dun sa mga pangako ng Diyos. Amen mga kapatid, naunawaan natin. Sabi pa niya rito, datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo ay noong panahon ay nalalayo at inilapit sa dugo ni Kristo. Tayo ay nilapit doon sa kaligtasan sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Jesus. Amen mga kapatid, na kung ang sumampalataya sa Panginoon, Hudyo man siya or Israelites man siya or Hintil man siya or Gentiles, kasama na rin tayo sa biyayang ito. Amen mga kapatid. Sabi pa niya rito, for He is our peace, who had made both one and had broken down the middle wall of partition between us. Siya yung ating kapayapaan na nagdudulot ng pagkakaisa. Kasi bakit yung mga Hudyo at mga Israelites hindi sila nakikiisa sa ibang mga lahi? Kasi kilala nila ang Diyos. Ganon ang kanilang karakter. Ngunit sa pamagitan ng Panginoong Hesus, tayo ay pinag-isa sa bayang Israel. Sabi niya, tinibag daw, pinag-isa niya ang dalawa, yung mga Hudyo at mga Hintil. At iginiba ang pader na nasa gitna ng napaghihiwalay. Amen? Hiwalay tayo. Unang-una, hindi natin ito alam. Hindi tayo kasama sa mga pangako ng tipan ng Diyos. Ngunit napakabuti ng Panginoong Hesus na ginawa niya ang lahat na sa pamagitan ng kanyang pagligtas sa kanyang bayan, Israel, kasama din tayo sa mga maligtas. Amen mga kapatid, tayo ay pinag-isa na sa bayang Israel. Pinag-isa ang ating sa magitan ng ating pananampalataya. Amen mga kapatid. Hallelujah. Naunawaan natin. Hallelujah. Hallelujah. So, kaya nga balikan natin sa pamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus. Dito, balikan natin ang chapter 6, ang verse 6. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pagnanampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Amen mga kapatid. So, biyaya lamang. Kasama tayo sa biyaya na binigay ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Amen? Sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah. Hallelujah mga kapatid. So mga kapatid, doon natin nakukuha ang kapayapaan. Nagkaroon tayo ng kapayapaan sa ating sarili sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus at sa pamagitan ng kanyang mga kautusan, nagkaroon tayo ng pagsunod sa kanyang mga kautusan. Kailangan rin nating mamuhay ng mayroong kapayapaan sa bawat isa sa ating komunidad. Kasi doon nagsisimula yung relation. Kasi doon tayo nakikipaghalubilo o relationship sa ating paligid, sa ating mga
kapwa. Ngunit kailangan nating sumampalataya sa Panginoong Hesus upang magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating komunidad, sa anumang grupong ating kinabibilangan, kung saan man tayo nagtatrabaho, sa mga bawat isa, di ba? Naging sa ating mga kasamahan sa pananampalataya. Di ba? Kahit isa-isa tayo, kahit kanya-kanya tayo ng ibang ministry na pinag-aanuhan, na sinasamahan, iisa lang tayong katawan sa Panginoong Hesus. At dahil sa isa tayong katawan, tayo ay mamuhay sa kapayapaan. Hindi yung ibang grupo nag-aaway-away. Kasi pinagdidibatihan kung tama sila, mali sila. Mali yung turo doon, mali yung turo dito. Mayroong mali, mga kapatid, mayroong ganun. Kaya nga sa mga huling araw, sabi ng Biblia, marami ang madideceive. Di ba? Kaya mga kapatid, kung babalikan natin yung ating pinag-aralan nung nakaraang episode doon sa Romans chapter 12, ang sabi niya dito, na tayo ay hinihimok ng Panginoon sa ating pamumuhay, sa ating pakikipagrelasyon, sa ating mga kapwa, di ba? Sa lahat ng bagay, sa lahat ng tayo raw ay maging maibigin sa ating kapwa. Di ba? Sabi niya nga rito, isa-isahin natin. Kung isa-isahin natin, mahaba nga ito. Pag binuksan mo ang Romans chapter 12, dito ay mga katuruan ng Panginoon na para tayo ay mamuhay ng mayroong kapayapaan. Tayo ay daw makipag-kindly be affectionate to one another. Sa pag-ibig sa mga kapatid ay magmangahalan kayo. Huwag kayong mga tamad sa pagsusumikap, maninga sa espiritu. Magagalak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatyagaan sa pananalangin. Pagpalain ninyo ang mga taong nagsisiusig at pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak, makiiyak kayo sa nagsisiiyak. Di ba? Be of the same mind one toward another. Kung ano yung kanyang kalagayan, makikisa ka sa kanya. Makipagdalamhati kung sa kanyang mga dinaranas o kung siya ay may mga kakulangan, magbigayan. Di ba mga kapatid? Kaya nga sabi niya dito if it be possible, as much as life in you, live peaceably with all men. Di ba? Kaya napakahalaga mga kapatid sa ating pamumuhay. Napakahalaga nito. Upang tayo ay mamuhay ng may kapayapaan sa komunidad natin, sa ating mga pinagtatrabahuhan, saan man tayo nabilong. Dahil nagsimula lang yun dahil sumampalataya tayo sa Panginoon. Kaya naunawaan natin ang kanyang mga pinapangaral, kanyang mga kautusan. Amen mga kapatid. Kaya nga, pinagbabawal dito yung mga pag-away-away, pagdidibati, tungkol sa anumang mga bagay. Kaya yun ang makikita mo sa ibang mga grupo. Magaling si ganyan, marunong si ganyan, mali yung turo ni ganyan. Diba? So, hindi mga kapatid. Dapat tayo rin ay nagbubukas ng Biblia at nag-aaral din. Pero hindi tayo hinihimok na makipag-away, makipag-debate. Amen? At dahil sa pagdebate, doon nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Kasi nga dito, inihimok nga tayo, sabi niya dito sa verse 20, sa Romans chapter 12, verse 20, na therefore, if thine enemy hunger, feed him; if he thirst, give him drink. For if in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Yan ang pag-ano sa atin, yan ang tinuturo sa atin. Na kung tayo ay may kaaway,
Kainin mo siya. Kung may umaaway sa'yo, pakainin mo siya. Painumin mo siya. Yung mga nauuhaw. Kahit inaaway ka pa niya. Amen mga kapatid. Tayo ay mamuhay sa kapayapaan. Sa lahat ng tao. Amen? Hallelujah. So mga kapatid, punta tayo sa Romans chapter 16. Ang sabi niya dito, ito ay mga paalala, pagtugon ni Apostol Pablo sa mga kapatiran, sa mga kanyang mga pinapangaralan doon sa Roma, yung sa church doon sa Roma. Ngayon, ang sabi niya dito sa Romans chapter 16 verse 19, tungkol sa pag-aaway-away at sa mga hindi pagtatalima, sabi niya rito, dahil sa maling turo. Mapunta tayo sa verse 17. Sabi niya rito, ngayon ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahagi at ng mga katisuran laban sa mga aral na inyong napag-aralan. At kayo'y nagsilayo sa kanila. At kayo'y magsilayo sa kanila. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan, at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati, ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Ayan mga kapatid, nakikita ninyo. Kaya mayroong mga pagkakabahabahagi doon sa mga pagkakabahabahagi at katitisuran doon sa mga doktrinang ipinapangaral din ng iba na nataliwas daw doon sa pinapangaral ni Apostol Pablo. Kaya nga, sabi ng Apostol Pablo, magsilayo kayo sa kanila. Ano bang ipinapangaral ni Apostol Pablo? Yung Panginoong Hesukristo na siyang namatay para sa ating mga kasalanan. Amen? At gayon din mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo ay bumangon muli sa kamatayan pagkatapos ng 3 araw. At pagtapos nun, siya ay umakyat na muli sa langit at naluklok sa kanan ng Diyos na Amang makapangyarihan sa lahat. Kasi merong nangangaral na walang isa lang yung Diyos. Tao lang yung Panginoong Hesukristo at hindi Diyos. Di ba? Kaya mga ganyan pinagsimulan ng awayan, yung debate. Kasi hindi yung pag-unawa nila doon sa katuruan, hindi ayon sa pinapangaral ni Apostol Pablo. Di ba, mga kapatid, naunawaan natin, yun ang pinagsimulan ng mga awayan, ang mga debate. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo pa rito, kayo ay lumayo sa kanila, sa mga ganun, na dinadaya ang mga puso ng mga walang malay, sapagkat ang inyong pagtalima ay naging bantog sa lahat ng mga tao, kaya't nagagalak ako tungkol sa inyo. Datapwat, ibig ko na kayo'y maging marunong sa kabutihan at musmos sa kasamaan. Yan ang sinusulong ni Apostol Pablo tungkol sa ating pamumuhay. Kahit anumang relihiyon, anumang sekta, anuman ang kanyang pininiwalaan, mahalaga pa rin na sinusulong niya ang, sabi niya, marunong kayo sa kabutihan. Di ba? Kasi tayo ay, pag sa Panginoong Hesus sumasampalataya, nakikilala natin ang kanyang katotohanan sa magitan ng kanyang mga salita na ating pinapangaral, pinapakinggan. Kaya nagkakaroon tayo ng yung sa ating kalooban may mapayapa
At hindi tayo mahilig sa pakikipaglaban. Meron tayong mahinahon na yung mahinahon tayo sa lahat ng bagay. Di ba mga kapatid? Mapagpigil. Maibigin sa kapayapaan. Mapagkalinga. Di ba? Yan ang karakter na ating dapat pinapamuhay bilang sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Amin mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So tayo ay dapat mga musmus sa kasamaan. Sabi niyo ba niya rito? Ano ba yung musmus? Yung mga bata pa, hindi sila mahilig sa mga masamang gawa. Di ba mga kapatid? Amen. Hallelujah. Ito pa yung sabi ng Panginoon na at si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Hesukristo ay sumasa inyo. Di ba? Amin mga kapatid, na kung saan yung pananampalataya, yung ating labanan ay tungkol sa pakikipaglaban sa dyablo, si Satanas at kanyang mga alipores, kanyang mga kampon na nagiging dahilan ng yung mga karahasan ng mga hindi sumasampalataya sa Panginoon. Imbis na magpagamit sila sa Panginoon, hindi sila nagagamit ng Panginoon sa kabutihan, kundi yung magamit sa kanila, yung masama. Yan mga kapatid ang katotohanan. Na dapat lagi tayong nakikinig at na tumutupad ng mga kautusan ng Panginoon. Kasi ito ay para sa ating kabutihan. Amen? Hallelujah. Sabi niya dito, at yung kaaway natin daw, si Satanas, ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Di ba mga kapatid? Kaya ang laban sa Panginoon. Hindi sa atin ang laban, kundi ang ating pananampalataya ay sa Panginoon na siyang yung Diyos na tagapagligtas. Laban sa gawa ng masama. Kaya, pag nandito ang Panginoon sa atin, yung ating kapayapaan ay siyang naghahari sa atin. Sabi niya, at ang Diyos na naghahari sa atin dito, and the God of peace, sabi niya, shall bruise Satan under your feet shortly. Amen mga kapatid. Hallelujah. Naunawaan natin. Hallelujah. Ay, ganyan makapangyarihan ang kapayapaan ng Diyos. So kaya man, ano man ang mga sitwasyon, suliranin natin sa buhay, ating mga hinaharap na mga pagsubok, dahil sa pagsampalataya, hindi tayo maggulumihanan. Di ba? Kasi ang Panginoon ang siyang magbigay sa atin ng kapayapaan. Sabi nga diyon sa ating pinag-aralan nung nakaraan, and the peace of God that surpasses all understanding shall guard your heart and your mind in Christ Jesus. Di ba mga kapatid? Amen? Hallelujah. Hallelujah. So, bigyan tayo ng Diyos ng kapayapaang nagmumula sa Kanya. Di ba? Amen? Hallelujah. Kaya punta tayo mga kapatid sa Hebrews chapter 12 verse 14. Sabi niya rito mga kapatid, follow peace with all men and the holiness without which no man shall see the Lord. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung walang ito'y sinuman ay di makakakita sa Panginoon. Amen? Sa 15, napakaingatan na baka ang sinumay hindi makaabot sa biyaya ng Diyos, baka kayo'y bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol at dahil dito'y mahawa ang
marami. Di ba mga kapatid? Alam mo yung mga tinan mo, walang kapayapaan, sila yung mga hindi nakakakilala sa Diyos at gumagawa ng yung laging dahilan ng awayan, laging dahilan ng karahasan, laging mga walang pag-ibig sa kapwa. Pero tayo, anong sinasabi ng Panginoon? Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Amin mga kapatid. Kaya pag inibig mo ang Diyos, ang buong puso mo, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong kalakasan, nagpapatuloy ka sa pagpapasakop sa kanyang mga salita. Kaya nga, ang sino bang umiibig sa akin ay sabi ng Panginoon doon. Ano bang sabi ng Panginoong Jesus? Sabi niya, ang sino bang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking mga kautusan. Di ba? Amin mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, kaya nga dito sa Hebrews chapter 12, lagi tayong pinapaalahanan na hindi natin masumpungan ang Panginoon kung hindi tayo nakikisama, hindi tayo nakikipagkaibigan, hindi tayo nakikisama sa mga gumagawa ng katuwiran. At sabihin pa niya rito, without which no man shall see the Lord. Hindi mo masumpungan ang Diyos. Kasi puro kaguluhan yung mga nasa isip ng mga taong yun. Yung yung mga hindi namumuhay sa kapayapaan. Puro kaguluhan, puro karahasan, pakikipag-away. Di ba? Yan mga kapatid, ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Hindi mo masumpungan ang Panginoon na hindi mo makikilala raw yung kabutihan ng Diyos. Kaya nga tayo bilang mga sumasampalataya sa Panginoon, gawan natin ng mabuti ang mga taong ganun, di ba? Upang makilala nila ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah mga kapatid. So mga kapatid, kung ganun ang tinuturo sa atin ng Panginoon, dapat magiging magiging example tayo na paano lumakad sa buhay na merong katuwiran, merong pagtangkilik sa mga salita ng Panginoon, merong pagpapasakop sa salita ng Panginoon. Kaya magiging role model tayo sa mga taong hindi nakakakita ng kaliwanagan. Yung yan mas sinasabi ng Biblia dito na yung mga taong yung madilim ang pamumuhay. Sabi nga sa Luke chapter 2, sabi niya rito, na magiging ilaw tayo sa mga taong nakarimlan, na mga hindi nakakakita ng kaliwanagan. Kasi gulong-gulo sila sa pamumuhay nila, gulong-gulo sila sa lahat ng mga sitwasyon nila sa pamumuhay, sa kanilang sarili. Ganyan ang issues ng tao. Kaya tayo mga kapatid na nakakaunawa at nakatanggap ng mga salita ng Diyos, tayo ay maging liwanag para sa iba na nakatira sa karamihan. Sabi dito kasi ito hula ito nung dumating pa lang si John the Baptist, kung paano ang daan ng kapayapaan. Sabi niya rito, sabi nung prophecy ng kanyang tatay na si Zechariah, sabi niya dito,
For thou shalt go before the face of the Lord to prepare his ways, to give knowledge of salvation unto his people by the remissions of their sins, through the tender mercy of our God, whereby the day spring from on high has visited us, to give light to them that sit in the darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. Di ba mga kapatid, naunawaan natin? Siya yung daan ng kapayapaan, ang Panginoong Jesus. Amen? Hallelujah. Kasi marami, tingnan mo, tayong mga nakakilala na, nakatanggap sa Panginoong Jesus. Malalaman nila na ang ganda ng pamumuhay, maliwanag ang ating pamumuhay, merong kapayapaan, pagkakaisa, pag-unawaan, pagbibigayan, pagmamahalan, di ba? Kaya nagiging ilaw tayo sa ibang mga nandun sa karimlan at sa yung mga nalulugmok sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan. Yan ang sabi-sabi ng Bible. And to guide our feet into the way of peace. Yung dadalhin niya ang ating mga panyapak tungo sa kapayapaan. Amen mga kapatid, naunawaan natin. Hallelujah. Hallelujah. So sabi ng Romans chapter 10 verse 15 mga kapatid, kung kayo ay may mga namumuhay na ay sa katuruan ng Panginoon, sa katotohanan ng mga salita ng Diyos, na namumuhay tayo sa kapayapaan, bit-bit nyo yan. Kahit saan man tayo pumunta, nagiging instrumento tayo ng kapayapaan para sa iba. Amen? Na napipigilan natin ang lahat ng mga di pagkakaunawaan, yung mga pagkasalungat sa ibang mga hindi natin nagugustuhan, kundi naunawaan natin at napapalagay yung ating sarili, napapakalma ang lahat ng mga di pagkakaunawaan. Di ba mga kapatid? Sabi ng Romans chapter 10 verse 15, sabi niya rito, how beautiful is the feet of those who preach the gospel of peace and bring glad tidings and good things. Amen mga kapatid. So kahit hindi mo man pinipreach yung kapayapaan ng Diyos, pero pinapamuhay mo ang kapayapaan ng Diyos, na saan ka man pumunta, ay nagiging instrumento ka ng kapayapaan sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Amen mga kapatid, naunawaan natin. Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, glory to God. Dito nagtatapos yung ating inspirational message sa araw na ito. At salamat sa Panginoon at tayo ay yumuko para sa ating panalangin. Hallelujah. Hallelujah. Tayo ay yumuko ng saglit at pikit natin ating mga mata. Bigyan natin ng puwang ang Panginoon sa ating puso, sa ating kalooban. Bigyan natin siya ng daan sa saglit na katahimikan. At Ama naming Diyos na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa biyaya ng iyong mga salita na siyang aming naibahagi sa aming mga kapatiran. Maraming salamat sa biyaya ng iyong mga salita na aming naipakinggan sa araw na ito. Pagpalain mo ang mga salitang ito, Panginoon, tanim mo ito sa aming puso, sa aming isip, upang aming bitbit sa aming pamumuhay sa araw-araw. Maraming salamat Panginoon. At dalangin ko, Lord God, pagpalain mo aming mga kapatiran dyan sa Barangay Payata sa aming satellite mission.
Pagpalain mo sila, Panginoon, sa araw-araw, sa kanilang pamumuhay, sa paglagong espiritual, Panginoon, sa mga salitang kanilang pinapakinggan. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga pinagkukuhanan ng kabuhayan. Pagpalain mo sila sa bagay na sa kanilang kalusugan at ilayo mo sila sa anumang gawa ng masama, ilayo mo sila sa anumang mga uri ng karamdaman, ilayo mo sila sa mga trahedya, Panginoon. Pagpalain mo sila, Sister Joanne, Brother Ben, si Genesis, Sister Wena, Sister Gina, mga members at volunteers ng aming satellite mission dyan sa Barangay Payatas, Quezon City. Pagpalain mo lang kanilang pangkabuhayan, Panginoon. Pagpalain mo si Brother Ben, Sister Joanne sa kanilang pangunguna, at dalangin ko, Panginoon, anong manggawa ng kanilang mga kamay, ay pagpalain mo ito, Panginoon. Pagpalain mo sila sa araw-araw, kanilang sambahayanan at mga kapamilya. At layo mo sila sa anumang gawa ng masama, sa anumang mga uri ng trahedya at karamdaman, aking itinataboy sa pangalan ni Jesus. Pagpalain mong aming misyon dyan na sinisimulan sa Barangay Payatas, Panginoon, at pagpatuloy namin, Panginoon, humihiling kami na ipagkaloob mo rin aming mga pangangailangan at lahat ng mga desires ng para sa aming mission, Father God, na lumago ito sa spiritual, gayon din sa mga sa aming pamumuhay sa araw-araw. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa na nariyan at patuloy na nagpapagal, dumadalo sa aming mission, Father God. Maraming salamat, Father God in heaven. At mga kapatid, patuloy tayong yumuko para sa blessing na aking bibigay sa inyo. Ayon dito sa Numbers chapter 6. So mga kapatid, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you His peace. And this is all we pray in Jesus' name. Amen. Amen at amen. So glory to God at maraming salamat mga kapatid. At ako'y patuloy na mag-iwan ng mensahe sa inyo na lagi tayong magalak, magpuri sa Panginoon, at magpasalamat sa Panginoong Diyos sapagkat lagi nating kasama ang Diyos. Amen mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So God bless you all mga kapatid.